Kapag umulan sa labas, kusa yan mag-a-alarm. Paano nga ba gawin at paganahin ang rain sensor? Baka kala nyo, sa YT ko na naman nakapanood to, no? Maghanap kayo sa YT kung meron naka-upload na ganitong klaseng module. Yan, kapag may nakita kayo, screenshot nyo po sa akin na baka kala nyo, doon ko yung pinanood. Eto, okay, gawin na natin. Ito yung BCC, ito yung positive, 12 volts. Ito naman yung ating ground, yung negative, ang 12 volts nating supply sa input. Okay, so bali ito po yung positive at negative. Ito naman, yung dalawa na yan, kahit magkabaliktad yung pagkakalagay sa ating connector sa raindrop, ito yung ating raindrop module. Okay, so baliktaran po yan, kahit magkabaliktad ay walang problema. Okay, so ganito po ginagamit yan. Nalalagay po dito ang connector. Pinapasok po dito. Tapos lalagay dito. Okay. So maghanap kayo. Kapag meron kayong nakakitang ganito, screenshot nyo. At isend nyo sa akin. Kung meron kayong nakitang module na ganito na ginawa nila. Ako lang po yung nakakagawa nito. Okay. Kumbaga, sariling invento ko lang. Or sariling diskarte kung paano ito pagaganahin. No? Itong CAM. Itong NC. Ito yung NO. Okay. Mamaya na. Ang gagawin natin ay iinahin ko muna. Ito yung ating positive at negative dahil walang ibang kasama kung hindi ito lang. Ito, iinahin ko na. Gamit ang soldering iron. Ayan, yung aking frame na whiteboard. Sira na. Ito yung ginawa ko. Nilagyan ko ng positive, negative, yung ating terminal na nakalagay po dito na wala siyang socket. Ayan, so BCC positive, yung GND ground, negative. Okay, so bali ito po, nakalagay na rin yung ating rain sensor. Ngayon, subukan na natin. Bago yon, meron tayong 12 volts battery. Pero pwede naman dito yung 12 volts adapter na power supply na direkta po sa kuryente, no? Para din nagmamit ng battery. Pero battery muna ang gamitin natin. Ngayon, ito po yung ating i-connect sa ating 220 volts na naka-series connection. Ito po kasi ay trigger relay lamang, no? 12 volts hanggang 200, yung 50 volts niya AC. Ayan, no? BAC. Okay, so relay lang po ito. Ngayon, dito ko ilalagay yung isang wire nang galing sa outlet, yung yung common. Tapos naman, dito ko ilalagay yung NC na galing sa ating alarm or wangwang. Okay, so paano nga ba? Ito lang po lalagay natin, ha, yung tsaka yung NC. Okay? So bali ito yung ating alarm na 230 volts. 230 volts, ito po yung ating sensor. Hindi na ginagamit ito. Ito yung vlog nung nakaraan. Ito lang po yung alarm na 220 volts ang i-connect ko. Okay, para kapag umulan ay kusa nang mag-a-alarm. At least alam mo na umulan pala. Ilalagay ko po ito dito sa NC. May mapakita ko, no? NC. Ayan, tapos naman yung ating naka-unplug muna to, nakabunot sa outlet. Ilalagay ko po dito sa COM. Ayan, no? So, pang 230 volts yung relay na to. Pero yung supply ng input niya ay 12 volt. Safe po itong gawin, no? Kasi naka-series connection lang. Ayan, no? So, nakalagay po dito sa kanyang COM, tapos NC, yung ating alarm or wangwang. Okay? So, ngayon, subukan na natin. Bago yon, i-connect ko muna dito sa ating wangwang yung isang wire. Naka-series connection lang po ito. Okay? Tapos, for safety, electrical tape po natin. Ayan. So, dalagyan ko po ng babasahan kasi para hindi ma-short sa ilalim, no? Kasi po, open siya, oh. Open sa ilalim. Ayan. Kapag nabasa po ito, ay kusa na mag-alarm or magwawangwang yung ating sensor. Okay, subukan na natin. Ito po yung ating connector na positive, negative. Huwag magkakamali. Yung BCC ay positive. Tapos yung GND, ito po yung ground. Ayan po, may ilaw na. Tapos, i-plug ko na sa outlet, ito, yung ating 230 volts, naka-plug na. Tapos, kapag po ito nabasa sa ulan, ay kusa na mag-alarm yung ating 230 volts. Meron tayong tubig. Okay, subukan na natin. Kapag umulan, ano mangyayari? Ayan po, tuyo na. Di ba mga ka-repairman? Galing?